put all your attention will be on Gilas now? I don't even want to talk about that right now. That's not on my mind. Ka-Express, ngayong araw na to, July 14, formal na papasok ang Gilas Pilipinas sa kanilang ikalawang araw training camp. At sa gitna ng lahat ng tanong tungkol sa rotation at system, dalawang pangalan ang nasa sentro ng usapan, Justin Brownlee at AJ Edu. Muling inaasahan ni Coach Tim Cone, nasa sandal siya sa veteran presence ni Justin Brownlee sa opensa at leadership, kahit pa may agam-agam kung handa na ba talaga si JB sa bilis at physicality ng Asia Cup. Samantala, si AJ Edu, ang pinaka-consistent frontline defender ng Gilas, ay biglang nasabak sa spotlight ngayong siguradong wala si Kai Sotto sa buong tournament dahil sa kanyang ACL injury. At bakit ito mahalaga? Dahil ang kombinasyon ng JB-AJ ang posibleng maging pundasyon ng Gilas sa kanilang rotation sa Asia Cup. Isang tested veteran at isang defensive anchor. Pero sapat ba ito para pantayan ang powerhouse teams tulad ng Australia? At pag-uusapan natin ang bagong dynamics ng Gilas training, paano nakakaapekto ang pagkawala ni Kai sa frontcourt planning, at bakit kailangang muling magpakitang Gilas si JB ngayong nagsisimula ng lumakas ang kumpiyansa ng coaching staff sa mga batang tigre gaya ni KQ at Carl. Ka-Express, anong lineup ang ilalatag ni Coach Tim sa second day ng training camp? Sino ang upo? Sino ang angat? At sino ang magmamarka ng direksyon ng Gilas para sa Asia Cup? Ka-Express, ngayon ang ikalawang Monday training camp ng Gilas Pilipinas at tumitindi agad ang tanong sa loob ng team, paano gagalaw ang rotation kung wala si Kai? At kanino muling sasandal si Coach Tim sa gitna ng pressure na irepresenta ang bansa sa FIBA Asia Cup? At ang sagot, para sa karamihan sa loob ng training camp ay simple, Justin Brownlee at AJ Edu. Pagkatapos ng mahabang panahon ng recovery mula sa thumb surgery, muling babalikin sa iyo itong si JB, ang bayani ng Asian Games, pero iba na ang dynamics ngayon. Hindi ito tournament na may momentum, ito ang simula ng bagong sistema, bagong core at bagong expectation. Lahat ay nasa microscope at ngayong wala si Kai, mas lalong lumalalim ang pressure sa natitirang veterans ng team. At dito pumapasok sa AJ Edu, ang frontliner, na matagal nang sinusubok ang katawan at disiplina sa ilalim ng sistema ni Coach Tim. Ngayong kumpirmado nang hindi maglalaro si Kai kahit isang minuto sa Asia Cup dahil sa kanyang ACL injury, si AJ ang inaasahang pumalit bilang pangunahing rim protector, rebounder at defensive voice ng team. Ka-Express sa sistema ni Coach Tim, bawat posisyon ay may katumbas na responsibilidad. Hindi lang sa execution, kundi sa leadership at stability ng buong unit. Kaya sa pagkawala ni Kai sa Asia Cup campaign, nagkakaroon ng critical shift sa structure ng Gilas Pilipinas, at ang dalawang posibleng bagong haligi nito ay sina Justin Brownlee at AJ Edu. Unahin natin si AJ. Sa absence ni Kai, walang ibang legit shot blocker at rebounder sa roster na may parehong instinct at physical timing na gaya niya. Pero si AJ, kung papansinin natin sa mga past international windows, ay isang elite level help defender. May length, may hustle at higit sa lahat, may willingness to do the dirty work, boxing out, contesting shots, recovering rotations. Hindi siya flashy, pero siya ang backbone ng depensa na hindi madaling mapansin sa highlights. Pero hindi lang sa depensa kailangan sa AJ ngayon. Sa offensive system ni Coach Tim na may triangle and motion elements, mahalaga ang big man na kayang pumasa, mag-set ng solid screens, at marunong bumasa sa spacing. Dito masusubok sa AJ, kaya ba niya maging decision-making big man habang wala si Kai? Well, kung oo, then Gilas will not just survive the absence, it will evolve from it. Samantala si Justin Brownlee, ang muling tinutulungan ni Coach Tim na dalhin ang koponan, hindi lang sa scoring kundi sa kabuoang leadership on and off the court. Sa triangle, si JB ang ideal initiator. Marunong magbasa ng defensive gaps, kayang umiscore off movement, at higit sa lahat, kaya niyang isettle ang tempo ng laro kung nagiging magulo ang opensa. Pero, hindi na ito Asian Games. Mas bata na ang core ng team ngayon. Sina KQ, Carl Tamayo at Dwight Ramos ay mas explosive, mas mabilis, at mas agresibo sa paghahanap ng scoring rhythm.
So ang tanong, fit pa ba ang deliberate and methodical approach ni JB sa bagong tempo ng Gilas? Or kailangan nang i-adjust ang ball flow para hindi maipit ang momentum ng mga batang scorer? Kung sa AJ ay maging sulit sa role ni Kai, at si JB ay makabawi mula sa injury at makasabay sa bagong energy ng team, then Gilas might still have a fighting shot in the Asia Cup. Pero kung hindi nila magagampanan ang bagong papel, baka mapilitan si Coach Tim na tuluyang i-transition ang leadership papunta sa next generation. Ngayong gumugulong na ang ikalawang araw ng Gilas practice, malinaw na ang tunay na laban ay hindi lang sa pagitan ng Pilipinas at ng mga Asian countries sa FIBA Asia Cup, kundi sa loob mismo ng ating kampo. Kung paano natin i-reshape ang team sa gitna ng mga pagbabago, sa pagkawala ni Kai, maraming pwedeng mangyayari. Pwedeng manghina ang loob ng mga fans, pwedeng bumagsak ang moral ng team, pero sa halip, ang nakikita natin ngayon ay isang grupo na bumabalik sa pundasyon at nagsisimula muli. Sa core na ito, si Justin Brownlee, ang natural na sandalan, kahit may tanong pa kung gaano na siya kahanda physically, hindi mapapantayan ang kalmado niyang presence at championship-tested mentality. Para sa isang kupunang binubuo ng maraming bata at bagong mukha, napakahalaga ang isang leader na alam kung paano dalhin ang team sa gitna ng pressure. At si JB yon. Pero gaya ng kahit anong alamat, may tanong na hindi maiiwasan, kailan dapat magbigay daan sa bagong henerasyon. Well, sa kabilang banda sa AJ Edo, ay hindi umaangkin ng spotlight, pero unti-unti siyang nagiging center of gravity sa bagong Gilas, sa mga drills, sa defensive communication, sa maturity niya sa court. Nakikita na rin ng coaching staff na siya ang magiging tulay mula sa Kai Sotto era papunta sa next evolution ng ating national team frontcourt. Hindi siya Kai, hindi rin siya kasing sikat, pero siya ang andito ngayon at sa basketball, yun ang mahalaga. Pero higit sa individual roles, ang tunay na kwento sa second day of practice ng Gilas ay tungkol sa collective response ng Gilas Pilipinas. Hindi sila bumibigay sa injury ng star player, hindi sila nagpanik, sa halip, binabalangkas nila ngayon ang isang blueprint kung saan team first ang approach at bawat membro ay may silbi. At kung magtatagumpay ito ka-express, hindi lang dahil sa talento ni JB o dedikasyon ni AJ, magtatagumpay ito dahil sa prinsipyo ng Gilas, hindi lang ang pinakamagaling ang umaangat, kundi ang pinaka nakakaangat sa iba. Ito ang basketball na tunay na makabayan, sakripisyo, pagkakaisa at diskarte. At sa mga susunod na araw habang papalapit ang Asia Cup, titindig na ang bagong anyo ng Gilas, isang kupunang pinanday ng injury, pinalakas ng adversity at pinatatag ng determinasyong magtagumpay kahit wala ang pinakamatangkad nilang alas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.